Magandang araw mga idol at mga kababayan. Ngayon po ay araw ng Sabado at sa Lunes po ay election day na. At inaabangan po ng karamihan kung sino-sino pong mga kandidato sa pagka-senador. Yun pong susuportahan po ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. At ito po yung sasabihin ko mga idol. Ngayon po ay may hawak tayong opisyal po na listahan ng mga kandidato na susuportahan o dadalhin po ng Iglesia ni Cristo. So, hindi po lahat mga idol, hindi lahat ng kandidato ng alyansa ay susuportahan ng INC. So, basahin po natin itong post ng Pasugo 1914, one day ago. Ito po, babasahin ko mga idol. Official list of senatorial candidates endorsed by Iglesia ni Cristo for midterm election 2025. So, yung pong mga kandidato sa pagka-senador na susuportahan po ng Iglesia ni Cristo ay 8 kandidato sa pagka-senador lamang po, mga idol, yung kanilang susuportahan. At hindi po lahat, hindi lahat ng alyansa ay susuportahan ng INC. O ito po yung 8 na mga kandidato. Excited na ba kayo mga idol? Ito po yung opisyal na listahan at base din po sa ating nakuhang sample balot mga idol mula sa INC. O ito, si Bam Aquino mga idol at mga kababayan, na nasahanay po ito ni former Vice President Leni Robredo. O, si Bam Aquino. At yung pangalawa ay itong si Bong Revilla Jr., Ramon Bong Revilla Jr. At yung pangatlo, mga idol at mga kababayan, itong si Pia Cayetano. At pang-apat po, itong si Bato de la Rosa, si Ronald Bato de la Rosa, pambato po ni former President Rodrigo Duterte. At yung panglima, itong si Christopher Bongo, na nasahanay din po, nasahanay ng PDP laban mga idol. At yung pang-anim ay itong si Congressman Rodante Marcoleta. At yung pang-7, si Manang Amy Marcos. At yung pang-8, itong si Camille Villar. So kung napansin nyo mga idol, itong si Bam Aquino ay nasahanay po ni Leni Robredo. At itong si Bong Revilla, si Cayetano, at itong si Villar at Marcos ay, pero balita ko ay kumalas na itong dalawa, si Marcos at si Villar, sa alyansa. Kaya nangangahulugan lamang po na dalawa lang po sa alyansa yung sinuportahan po ng mga kapatid po natin sa INC. Si Bong Revilla at si Cayetano. At yung nasahanay naman po ng PDP ay itong si De La Rosa, si Bongo, si Marcoleta, at itong dalawa na inendorso po ni Vice President Sara Duterte, si Marcos, si Amy Marcos at si Camille Villar. Pero mga kapatid at mga kababayan, tandaan po ninyo na hindi po lahat ng nakakuha ng suporta ng Iglesia ni Cristo ay nananalo, mga idol. Pero malaki po ang bintaha kapag yung isang kandidato po ay nakuha yung suporta ng mga kapatid natin sa
INC. Bakit ho natin nasabi yun mga idol at mga kababayan? Sapagkat dito po sa aming lugar, dito sa bayan po namin, ay talagang napatunayan po kung gaano po kahalaga na yung isang kandidato ay masuportahan ng mga kapatid natin sa INC. Kagaya po nung nakaraang local election, mga idol at mga kababayan, dito po sa aming bayan ay may dalawang naglalaban sa pagka-mayor. So yun pong sinuportahan po ng INC ay nanalo, mga kapatid at mga kababayan. Ang tanong natin ay gaano ba kahalaga na ang isang kandidato ay makuha yung suporta ng INC. O ito, papaliwanag sa inyo mga idol. Ito nga po sa aming lugar, may dalawang kandidato sa pagka-mayor. At yung sinuportahan po ng INC, yun po yung nanalo. At yung nilamang po nitong nanalo na sinuportahan ng INC ay mahigit na 1,000 lamang po yung nilamang nitong kandidatong nanalo na sinuportahan po ng INC. So ngayon, kung halimbawa ito, yung isa yung sinuportahan ng INC, at nasa 3,000 nga po yung botante dito na mga kapatid natin sa INC, nasa 3,000. Sabihin na natin. So kung yung kabila yung sinuportahan ng INC, malamang sa malamang mga idol kasi 1,000 higit lamang po yung nilamang nitong kandidato. Pero kung ito yung sinuportahan, kung yung isa yung sinuportahan ng INC, ay siguradong panalo mga idol. Nakukuha nyo mga idol? Kaya ganun po kahalaga na makuha ng kandidato yung suporta po ng mga kapatid natin sa INC. Kaya hindi po nakapagtataka kung bakit sa panahon po ng eleksyon sa election season ay marami hong mga kandidato yung nanliligaw at yung iba pumupunta sa sentral para makuha yung suporta ng mga kaanib sa INC. Ganun po kahalaga mga idol at mga kababayan. Sapagkat kilala po natin yung mga basta pagdating po sa sa pag ang pag-uusapan po ay election ay kilalang kilala po yung mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo na talagang solido kung ano yung pinasyahan ng kanilang leader ay talagang sinusunod po ng mga miyembro. Bakit po ano ba ang kanilang pinagbabatayan mga idol na aral po ng Biblia. Basahin ko po sa inyo yung isang talata po na pinagbabatayan po nila. Kung bakit ganun na lamang kung sumunod yung mga miyembro kung ano yung pinasya ng kanilang leader. Sapagkat sumasampalataya po sila na yung pagsunod po nila sa kanilang pamamahala ay pagsunod po nila sa mga aral po ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Ayan, ito hong nakasulat dito po sa mga awit 133, ang talata po ay 1. Ito po yung isang talata na kanilang pinagbabatayan. Masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. So ito pong talatang ating binasa ay isa po sa mga pinagbabatayan po na aral po ng Diyos na sinasampalatayanan po ng mga kapatid natin sa INC o Iglesia ni Cristo, kung bakit po ganun na lamang po yung kanilang pakikipagkaisa sa kanilang tagapamahalang pangkalahatan na kung ano yung pinasya ay talagang sinusunod po ng mga miyembro. So ulitin ko po yung mga kandidato na nakakuha ng suporta
ng INC sa mga kandidato sa pagkasenador. Ito, unang-una si Bam Aquino, si Bong Revilla, si Pia Cayetano, si De La Rosa, si Bongo, si Marcoleta, si Marcos Aimee, at si Camille Villar. So sila pong 8 po na mga kandidato sa pagkasenador yung napiling suportahan po ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. So hanggang dito na lang po muna mga idol at mga kababayan, at sa mga hindi po nasuportahan ng INC ay wag ko kayong mag-alala, sapagkat sinasabi ko nga, hindi po lahat ng nakakuha ng suporta ng INC ay nananalo lahat. Hindi po yung gusto pong ipagpanalo po ng mga kapatid natin sa INC ay yun pong kanilang pagkakaisa, mga idol, o unity. Ayan. So maraming salamat po sa inyong lahat, at ingat po tayong lahat.